kapatid, nagbabadya na naman pong tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa papasok na linggo. Kaya ang ilang motorista tila nagte-treasure hunting na ng mga gasolinahan na kahit papaano ay mas mura. At live po mula sa EDSA Guadalupe, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Ian, ang tanong, may gasolinahan pa ba na mura? Andre, sa ngayon nga patuloy yung ginagawang pagtitipid ng mga kapatid natin dahil sa nangyaring pagtaas ng presyo ng gasolina at mga produktong petrolyo noong nakaraang linggo. At ngayon nga ang karamihan sa kanila naghahanap ng mga murang gasolinahan bilang paghahanda na rin nila dahil sa nagbabadyang round 2 nitong oil price hike. Sa pag-iikot nga kanina ng ating team sa kahabaan ng EDSA, kapansin-pansin na magkakaiba yung presyo ng mga gasolina. Pero walang duda, lahat yan malaki ang itinaas. Sa dalawang branch ng parehong kumpanya ng langis na nadaanan namin, nasa piso lamang yung diferensya. Naglalaro kasi sa 81 hanggang 82.80 pesos ang diesel. Sa ibang malalaking gasolinahan naman, nasa 87.10 ang diesel at nasa 77 pesos naman ang gasolina. Sa isa pang oil company, nasa 82 pesos ang diesel habang naglalaro sa 69 to 72 pesos ang gasolina. Kung mahal na yan, mukhang may itataas pa raw yan. Ayon sa industry sources, nagbabadyang muling tumaas ang presyo ng produktong petrolyo ng 20 to 22 pesos per liter sa diesel at 12 to 16 pesos naman sa gasolina. Kaya naman ang ilang motorista, minabuti ng magpakarga na kaagad sa pinakamurang gasolinahan. Nakakakuha raw kasi sila ng discount gamit ang isang application ng isang partikular na gasolinahan. May ilang TNVS din tayong drivers na nakausap na umaaray na at narito nga ang kanilang naging mga pahayag. Before, ang gas ko lang, it's around 5 to 700 lang a day. But now, pumapalo ko ng 1,000 to 1,200. So almost double. Almost double, oo. Gaano kalaking bagay if ever na may isama kayo sa subsidy? Malaking bagay, syempre. Siguro, at least makover man lang yung ilang days na alam mo yun, na gasoline. So, yung dati pa pong presyo, yun po yung nabili ko. Sa app po, may 5 pesos per liter po sila. Opo. Kaya malaking bagay din po kung magpapultang po ako, 20 pesos din po halimbawa. Kumbaga sa boxing, round 1 pa lang noong oil price hike last week, bugbog na yung mga kapatid nating tsuper at mga drivers. At ngayong nagbabadya na naman daw yung round 2, tila mas hilong-hilo na raw sila at mas bugbog sarado pa. Andre, nauna na rin sinabi ng DSWD at ng DOTR, Department of Transportation, na nakatakda na nilang i-roll out yung kanilang fuel subsidy para sa mga PUV drivers ngayong darating na Martes. Mauunang bigyan dyan yung mga tricycle drivers habang susunod naman yung mga jeepney, taxi at mga TNVS drivers. At kung sakali man daw na matuloy nga itong mega oil price hike na ito, nakatakda or nakahanda rin ang pamahalaan na maglatag ng panibagong batch ng subsidy para sa ating mga kapatid. Yan muna ang latest mula dito sa EDSA Guadalupe. Andre? Yan, maganda yung nabanggit mong reference sa boxing, di ba? Alam mo naman natin, pagdating sa boxing, mga Pilipino mahilig dyan. Pero mukhang dehado talaga tayo sa ngayon. Ang tanong ko, may mga nakausap ka na iba na sabi magtitipid, umaaray dahil mula sa 600, 700 pesos sa isang araw ang ginagastos sa gasolina, nagiging 1,000 to 1,200. Ang tanong ko, may mga nakausap ka ba na motorista na sabi na lang, hindi na, ayaw ko na magdala ng sasakyan. Iniisip ko magbisikleta, mag-e-bike, mag-scooter. May mga nakausap ka bang motorista na isasantabi na lang yung kanilang sasakyan dahil nga sa patuloy na pagtaas sa gasolina? Alam mo, Andre, may mga nakausap nga tayong mga kapatid natin kanina na mga motorista. No? At ayon nga sa kanila, bilang parte ng kanilang pagtitipid, kapag daw kaya namang lakarin o kayang i-commute, yun na lang din daw yung gagawin nila. Kaysa naman daw magpapagasolina pa sila, mas mahal din daw yung inaabot nila. Pero ang pinakakawawa dito, Andre, yung mga kapatid natin, mga tsuper, particular na yung mga jeepney driver, dahil nung nakaraan nga, may iba ang diskarte, instead na araw-araw bumiyahe, ang ginagawa nila, salitan na kada araw dahil nagkakaagawan din sa pasahero. Mas nalulugi daw sila. At ang iba namang mga tsuper, tila baka tumigil na raw sa pamamasada dahil halos wala na raw silang kinikita dahil nga sa nangyayaring pagtaas ng presyo ng gasolina. Andre? Yun lang.
Babantayan natin yan, yung produktong petrolyo, lalo na nga may nakaambang pagtaas na naman. Ngayong linggo, maraming salamat Ian. Kung ako sa'yo, tumakbo ka na lang din. Gayahin mo ako, mag-marathon na lang tayo. Huwag na tayo magsasakyan. Live po mula sa Elsa Guadalupe. Maraming salamat, Ian Suyo. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.